napakainit ng panahon, mas malaki ang tsansa ng stroke. Ayon po yan sa Department of Health. At kahit matatanda ang karaniwang nakakaranas nito, pwede pa rin daw ma-stroke ang mga bata. Ang karanasan ng isang edad 8 lang. Sa pagtutok ni Oscar Oida. November 2023 nang magising na lang umanong iyak ng iyak ang 8 taong gulang na si 5th Krian. Naglalaway din, masakit ang ulo at di na umano makapagsalita. Nang patignan sa ospital, normal naman daw ang naging resulta ng kanyang test, bagamat pinayuhan itong agad na magpatingin sa isang neurologist. Pag-uwi sa kanilang bahay, hindi na raw magalaw ni Krian ang kalahati ng kanyang katawan. Kaya dinala siya sa isang ospital sa Pasig. Nagawan po siya doon ng mga test, CT scan, angiogram, tapos yung catheter na kinukunik sa brain para makita. Yun na nga po may pumutok po na ugat sa brain niya. Kaya naging saninang pagkaka-stroke niya. Yung diagnosis po is stroke in the young versus intracranial mass. Na-shock po talaga ako sa nangyari sa kanya kasi ang bata pa niya para may stroke. Ayon sa DOH, bagamat karaniwang nangyayari sa mga nakatatanda, posible rin ma-stroke ang mga bata. Ang stroke kasi is a general term for things that affect the vasculature of the brain. So either may nagbara, sa matanda, commonly it's a ischemic stroke. So yung nagbara yung ugat dahil may cholesterol, atherosclerosis o tumigas ng ugat. Sa bata, the most common is a congenital aneurysm. Nag-bleed, pumutok yung aneurysm, may congenital anomaly, may AV malformation o congenital anomaly na pumutok. At ngayon nakakaranas tayo ng matinding init ng panahon. Mas pinalalaki raw nito ang posibilidad ng stroke, lalo na sa mga dati ng may iniindang karamdaman. Kasi pagka mainit ang panahon, nagdadilate yung blood vessels natin. Nagdadilate, lumuluwang. So kung may congenital aneurysm siya, congenital aneurysm or mga AV mal, pwedeng mag-dilate at pumutok. Yun yung childhood stroke. Sa ngayon, nakakapagsalita ng muli si Krian, bagamat hirap pa ring maigalaw ang kaliwang parte ng katawan. Ganito po yung kamay niya, hindi po normal na hindi siya nakakaganon, tapos naninigas dito. Stroke po talaga yung niya, yung half sa right. May mga nagpaabot na ng tulong kay Krian, kabilang ang munisipyo ng Angono. Yun nga lang, kailangan pang sumailalim si Krian sa magnetic resonance imaging o MRI para malaman ang kanyang estado sa kasalukuyan. Sana po may akin na ako sa madaling panahon para po makita na po kung uperan ba ako o hindi. Para makapasok na ako sa school. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.